Ang Diyos ang lagi kong pipiliin at paglilingkuran. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, may isang mayaman na may isang katiwala. Isinumbong sa kanya na nilulustay nito ang kanyang ari-arian. Kaya't ipinatawag niya at tinanong, ano ba itong naririnig ko tungkol sa inyo? Isulit mo sa akin ng buo ang pangangasiwa mo sa aking ari-arian, pagkat mula ngayon ay hindi na ikaw ang katiwala ko, na wika ng katiwala sa sarili. Aalisin na ako ng aking Panginoon sa pangangasiwa. Ano ang gagawin ko? Hindi ko kayang magbungkal ng lupa. Nahihiya naman akong magpalimos. Alam ko na ang aking gagawin. Maalis man ako sa pangangasiwa, may tatanggap din sa akin sa kanilang tahanan. Isa-isa niya ngayong tinawag ang mga may utang sa kanyang Panginoon. Tinanong niya ang una, gaano ang utang mo sa aking Panginoon? Sumagot ito, 100 tapayang langis po. Heto ang kasulatan ng iyong pagkakautang. Dali, maupot ka't gawin mong 50. Sabi ng katiwala. At tinanong naman niya ang isa, ikaw, gaano ang utang mo? Sumagot ito, 100 kabang trigo po. Heto ang kasulatan ng iyong pagkakautang, wika niya. Isulat mo 80. Pinuri ng Panginoon ang mandarayang katiwala dahil sa katalinuhang ipinamalas nito, sapagkat ang mga makasanlibutan ay mas mahusay gumawa ng paraan kaysa sa mga makadiyos. At nagpatuloy si Jesus ng pagsasalita. Kaya't sinasabi ko sa inyo, gamitin ninyo sa pakikipagkaibigan ng kayamanan ng sanlibutang ito. Maubos man ito'y may tatanggap naman sa inyo sa tahanang walang hanggan. Ang mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay ay mapagkakatiwalaan din sa malaking bagay. Ang magdaraya sa maliit na bagay ay magdaraya rin sa malaking bagay. Kung hindi kayo mapagkakatiwalaan sa mga kayamanan ng sanlibutang ito, sino ang magtitiwala sa inyo ng tunay na kayamanan? At kung hindi kayo mapagkatiwalaan sa kayamanan ng iba, sino ang magbibigay sa inyo ng talagang para sa inyo? Walang makapaglilingkod ng sabay sa dalawang Panginoon, sapagkat kapopootan niya ang isa at iibigin ang ikalawa, paglilingkuran ng tapat ang isa at hahamakin ang ikalawa. Hindi ninyo mapaglilingkuran ng sabay ang Diyos at ang kayamanan. Mga bata, ngayong ika-25 linggo sa karaniwang panahon ay pinaaalalahanan tayo ni Kuya Jesus sa ating ebanghelyo na maging matalino sa paggamit sa lahat ng bagay na ipinagkatiwala sa atin ng Diyos. Maging ito man ay pera o kayamanan o di kaya ay talino at kakayahan. Nais ni Kuya Jesus na lagi nating piliin ng Diyos ng higit sa lahat ng bagay at paglingkuran siya ng may katapatan. Para kay Kuya Jesus, tayo ay dapat na maging mga mabubuting katiwala. Magagawa lamang natin ito mga bata kung tayo ay magiging wise o matalino sa paggamit ng mga bagay na ipinagkatiwala sa atin. Ibig sabihin, sa tama at mabuting paraan nito gamitin at hindi sa mga bagay na walang kabuluhan. Ang labis na pagpapahalaga sa ating yaman ay hindi maganda. May mga tao kasing wala ng ibang iniisip na mas mahalaga para sa kanya kundi ang magparami ng kayamanan at pera at pinapanginoon na nila ito. Para sa kanila, pera lang ang higit na mahalaga. Mas maraming pera, mas masaya at mas tagumpay. Ang mas masama pa ay tinuturing nila ang kanilang pera na makapangyarihan at pwede na nilang mabili ang lahat, pati na ang kanilang kapwa. Subalit pinapaalalahanan tayo ng simbahan na hindi tama at mabuti para sa atin na ang pera o kayamanan ang mas binibigyan natin ng halaga at hindi ang Diyos. Kapag ganito ang gagawin natin sa ating buhay sa araw-araw, ay para na rin tayong gumagaya sa kwento ng katiwalang lumulustay sa kayamanan ng kanyang amo. Kaya siya inalis sa kanyang trabaho bilang katiwala. Ang ibig sabihin nito,
Kapag tayo ay namumuhay sa masama, ay sinasayang lamang natin ang mga bagay na ipinagkatiwala sa atin ng Diyos at posibleng bawiin din ito sa atin. Bukod dito, tayo ay nagkakasala sa Diyos sa maling pagsamba natin. Ito ay matuturing na Diyos-Diyosan kung ang tao ay gumagalang at nagbibigay ng kanyang buong oras at panahon sa mga bagay na gaya ng pera at material na bagay sa halip na sa Diyos. Sabi nga ni Kuya Jesus, walang makapaglilingkod ng sabay sa dalawang Panginoon, sapagkat kapopootan niya ang isa at iibigin ang ikalawa, paglilingkuran ng tapat ang isa at hahamakin ang ikalawa. Hindi ninyo mapaglilingkuran ng sabay ang Diyos at ang kayamanan. Kaya naman mga bata, hanggat may oras pa at pagkakataon, piliin natin ang maging matalino. Gamitin ang talino sa kabutihan at hindi sa panluloko o pagiging tuso gaya ng katiwala sa ating kwento. Sabi nga ni Kuya Jesus, kaya't sinasabi ko sa inyo, gamitin ninyo sa pakikipagkaibigan ng kayamanan ng sanlibutang ito. Maubos man ito'y may tatanggap naman sa inyo sa tahanang walang hanggan. Ang mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay ay mapagkakatiwalaan din sa malaking bagay. Ang magdaraya sa maliit na bagay ay magdaraya rin sa malaking bagay. Paano natin gagamitin ang mga bagay na ipinagkatiwala sa atin ng Diyos sa matalinong paraan? Una, maging tapat sa araw-araw sa paggawa ng kabutihan. Tumulong sa gawaing bahay at huwag ubusin ang oras sa paglalaro lamang. Gamitin ang anumang meron ka sa pagtulong sa kapwa at iwasang maging madamot. Matutong umamin sa anumang pagkakamali sa halip na magsinungaling. At ikalawa, maglingkod sa Diyos ayon sa iyong kakayahan. Magdasal araw-araw at ipanalangin ang mga mahihirap at may sakit. Ilaan ang araw ng linggo sa pagsamba sa Kanya. Sumali sa mga gawaing pangsimbahan gaya ng choir, tagabasa ng salita ng Diyos at pagiging sakristan at iba pa.